Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, sa biyahe ng pag-ibig minsan hindi mo masasabi ang daan kung magiging paliko-liko ba, magiging matatag o kaya naman magiging malayo ang tatahakin mo. Kaya naman mahalaga na umpisa pa lang ay iparamdam mo na ang pagmamahal mo at maging malinaw ang motibo mo. Magandang araw mga idol. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Onyok. Isa akong bust boy sa isang mall dito sa Maynila o yung mga tagakuha ng pinagkainan sa food court. Matagal-tagal na rin akong sumusubaybay sa programa nyo. Kaya naman kahit alam kong simple lang ang kwento ko, ay nagbabakas sakali akong mabasa ninyo ito. Mag-uumpisa ang kwento kong ito sa simpleng araw ko sa pagtatrabaho kung saan iba't ibang tao ang aking nakakasalamuha. Uy, Tol, ang oras yung buwas. Closing ako eh. Ikaw? Closing din. Doon pa naman yung ayaw kong ship kasi nakakapagod. Wala namang magagawa, kailangan kumita eh. Eh ano pa nga ba? Minsan nga, makakatagpo ka pa rito nang kumakain, akala mo kung sino, kung utos-utusan ka. Kapag hindi mo nalinis yung lamesa, abang grabe kong magalit. Sa fast food lang naman kumakain. Ay oo, parang kahapon, may inayos akong lamesa, may naiwan akong onting dumi. Minura ba naman ako? Narinig nga ni Jaja yun eh. Kesyo nagmamadali raw siya, saka gutom na. Nako, kaya kung hindi mahaba ang pasensya mo rito, nakaw, di ka talaga tatagal eh. Ang pambawi na nga lang dito kung may makita ka na maganda na kumakain. Mambawala ng pagod, saka stress talaga kapag ganun. Tapos kapag nagpasalamat sa'yo, di may kasama pang ngiti. Oh, nginitian ka lang, kinikilig ka na kagad. Feeling mo gwapo ka nun? Hindi, pangit pa rin. Kaya naman pala mag-isa ako naglilinis ng lamesa dito, no? Kasi puro kayo kwentuhan. Sobra ka naman. Kanina pa ako nag-iikot-ikot dito sa food court, oh. Tignan mo nga tong mga basahang gamit namin. Puro dumi na o kakapunas ng mga lamesa dito. Sus, kaya umiinit ang ulo ng mga customer dito eh. O dali na. Doon sa kabilang table may nakatambak na mga plato. O hindi na makapaglapag ng tray si ate sa dumi ng lamesa doon. Bilisan nyo nga. Oo na, sige na. Alam mo kapag naging boss ka, maraming magagalit sa yung mga tao niyan. Kasi kung kapag mando ka, wagas. Hindi ko naman kayo minamanduhan eh. Kapag kasi nakita kayo ni bossing dito, pare-pareho tayo mayayari. Oh, siya, sige. Ako na rin sa kabila. Aminin ko na hindi madali ang trabaho namin. Nako, lalo na kapag tanghalian. Marami siguro ang makaka-relate sa akin dahil kapag ganung oras ay punong-puno ang loob ng food court na halos wala ka ng maupuan. At syempre, kasama na noon ng mga irritableng customer. Sina Bok at Jaja ang lagi kong kakwentuhan sa pagtatrabaho. Magkakasundo kaming tatlo dahil magkakabatch kami sa trabaho. Simple lang naman ang takbo ng araw-araw kong buhay hanggang isang araw. Dito ka na naman. Lang nga, nagkita na naman tayo. Sinusundan mo ako, no? Sira ulo. Anong sinusundan? Sa liit lang ng food court na to. Magkikita at magkikita tayo. Alam mo, galing nga na itong food court na to eh. Ang liit-liit na nga lang pero ang daming kumakain kahit anong oras. Sinabi mo pa. Di sa atin ang bagsak kasi tayo ang maglilinis. Nako, kaya nga eh. Sumasakit na yung likod ko kakakudkud ng lamesa. Reklamo tayo ng reklamo. Wala rin naman tayo magagawa. Ginusto natin to eh. Uy, Tol, kita mo yun? Saan? Lilinisin ba? Hindi. Yung babaeng naka-blue dun, ayun, sa unahan. Dun sa may pangatlong lamesa sa kaliwa mo. Sales lady yan dito. Kita mo naman yung suot, oh. Tangik, syempre alam ko yun. Alam ko na sales lady yan dito. Pero tingnan mo. Ganda no, may tsura.
Lagi naman kumakain dito yan eh. Ngayon mo lang ba napansin? Oo. Siguro hindi kami nagkikita o nagkakatagpo ng ship kaya ganun. Sa bagay. Tanghali kasi yan madalas dito eh. Talaga ba? O sakto. Isang buwan akong pang umaga. Amuin mo nga ako, tol. Bakit? Amuin mo ka ako kung mabango ako. Sakto lang. Parang alam ko yung amoy na yan ah. Ang bango. Siyempre, Charm Fab ko ng gamit ko. Dahil sa Charm Fabric Conditioner, bango ka bloom sa Charm Fab Con. Okay ka lang? Gayang-gaya mo yung nasa commercial ah. Ang OA mo. Basta, ayos na to. Makikita ko na siya palagi. Walato muna sa akin yan pare ha. Ako na maglilinis ng lamesa niya. Lalapitan ko na. Ha? Teka, sandali! Sige na. Excuse me lang po ma'am. Ililigpit ko lang po yung pinagkainan. Thank you, kuya. Ha? Kanina pa kasi ako naghahanap ng magliligpit eh. Sorry po Matanong ko lang, dito po ba kayo nagtatrabaho? Oo. Sales lady ako. Talaga? Kaya pala parang familiar yung suot nyo po. Oo. Bago ka lang ba dito? Kasi parang hindi mo pa kabisado yung mga uniform namin eh. Hindi naman po. Bali, naninigurado lang. Onyok po pala. Ako naman si Beth. Beth. Ang ganda naman po pala ng pangalan nyo, ma'am. Beth. May pagkabulero ka rin, no? Hindi naman. Bagay naman po kasi talaga yung pangalan nyo kasi maganda naman talaga kayo, ma'am eh. Ano ka ba? Ako lang to, no? Ako pa. Char. Medyo may pagka-joker din po pala kayo, ma'am eh. May tanong lang po sana ako sa inyo. Ano yun? Tanong ko lang sana, ma'am, kung meron kayong boyfriend. I'm sorry I'm late again, love. Kanina ka pa? Hindi naman. Ano ka ba? Kaka-lunchtime lang rin naman namin. May baon pala ako rito, love. So, ikaw na lang umorder. Ganun ba? Sure, sige. Order lang ako ng makakain ko. Ay, boss! Palinis na lang ako nito, saka itong tray, saan ko ba ilalagay? Akin na po yan, sir. Ako na lang po bahala. Sige, thank you. Love, order lang ako Ay, sorry Dumating yung boyfriend ko. Ano nga ulit yung tanong mo? Ano nga ulit yun? Teka na wala sa isip ko, Ma'am Beth. Hayaan mo na. Ano ka ba? Bet na lang. Huwag nang ma'am. Hindi naman ako supervisor para tawagin mo kong ma'am. Sige po, ma'am. Beth. May lilinisin pa po kasi ako eh. Ano? Kamusta? Wala. Olats. May boyfriend na pala. Di mo man lang ako sinabihan. Nagmamadali ka eh. Pipigilan sana kita kasi nga alam ko may kasamang lalaki na kumakain dito yan. Inis naman. Sayang. Okay lang yan, tol. Try mo sa mga cashier dito. Baka swertehin ka. Ako sa'yo. Bahala ka nga dyan. Sa pagkakataong yon, kahit nalaman ko may boyfriend si Beth, ay hindi pa rin siya maalis sa isip ko. Marami naman akong nakikita na magagandang customer pero iba si Beth. Parang hindi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita sa food court. Oo, alam ko na parang mali. Pero merong puwang sa puso ko na humihiling na sana maging single siya at magkaroon ako ng pagkakataong maligawan siya. Pare, ba't ka nandito? Nakatapos mo lang ba magsimba? Sira, anong simba ka dyan? Off ko ngayon. Nakaganyan ka o tignan mo nga. Bakit? Gusto kong mamasyal eh. Langya! Kung saan ka nagtatrabaho, doon ka rin mamamasyal? Pakialam mo ba, kanya-kanyang trip to. Hanep si Onyo ko, pusturang-pustura Nandate. Buti pa tong si Jaja, date ang nasa isip na pupuntahan ko. Bakit? Sineryoso mo yun? Joke lang yun, uy. Alam ko namang walang papatol sa'yo eh. Wow salamat sa mababait mong salita. Speaking of date, ayan ba yung inahantay mo? Asan? Uy, oo nga no, si Beth yan Ay nako, sayang. Hindi mo na malilinis yung lamesa. Nakapolo ka na eh. Sira ulo, di talaga ako maglilinis. Naka-off ako no.
Pero ba't ganun? Parang umiiyak siya. Ang pula ng mata eh. Oo nga, umiiyak nga. Pare, pagkakataon mo na yan. Alam ko yan eh. Kabisado ko yung mga ganyang style sa panliligaw. Kapag umiyak ang babae, dapat i-contrast mo. Comfort Boflax. Ay, comfort na ba dapat? Ewan ko sa inyo. Teka, ano ba, lalapitan ko ba? Natural. Pagkakataon mo na yan. Tadhana na ang gumawa ng paraan para magka-chance ka sa kanya ngayon. Sunggapan mo na. Oo nga, bilisan mo dali. Oo, sige. Basta kapag pumalpak ako, huwag niyo akong pagtatawanan ha. Oo, sige. Try namin. Miss, okay ka lang? Ay kuya, hindi po ako bibili. Ha? Hindi po ako nag-aalok ng paninda. Masasabi kong kahit papano, sa kaunting sakripisyo ko na pagpunta sa trabaho ko kahit na day off ko para makita lang si Beth, ay naging worth it. Sa pagkakataong yon ay nakausap ko siya, mas nakilala. Noong mga panahon rin na yon ay wala akong ibang ginawa kundi ang kausapin siya at tumitig sa mga mata niya. Hindi na mamalayan ang oras at tao sa paligid ko. Di kalaunan, naging magkaibigan kami ni Beth. Mas naging close sa bawat araw na dumadaan. Siguro may ilan na sasabihing oportunista ako pero ganoon naman talaga sa pag-ibig. Hanggat may nakikitang pag-asa, dapat sunggaban agad. Tumaas rin siyempre ang kumpiyansa ko nang malaman kong mukhang hindi na sila magkakabalikan ang boyfriend niya. Siyempre, to the rescue ang kuya mo. Hoy, Onyok, anong ginagawa mo rito sa food court na naman? Day off mo ah. Ay, alam ko na. Dito ka nanliligaw, no? Uy, hindi Hindi pa ako nanliligaw. Sus, Ginoo, apakabagal naman. Ano na, nakontento ka na lang sa kwentuhan. Hindi naman kasi minamadali yan. Dapat, slowly but surely. Napakadaming palusot. Naku, alam mo kung nandito lang si Bok, barado ka na naman nun. Nasan ba siya? Ayun, day off din, kapareho mo. Tsaka sabi nun maglalaba daw siya maghapon. Maglalaba? Ang baho nga ng mga damit nun. Hindi marunong maglaba yun. Ang sabi ko nga sa kanya, palitan niya na yung sabon na gamit niya. Kako, gamitin niya yung ginagamit ko. Pride detergent. Sure ka ba dyan? Ay, oo naman. Pride detergent. Para sa matinding mansya, all you need is pride. Sa bagay. Ayan din yung gamit ng nanay ko eh. O siya, nandyan na siya. Pupuntahan ko lang muna. Sige, blow out mo kami pag sinagot ka na. Sira, huwag kang atat. Hello, Beth. Uy, Onyok. Ganda ng forma natin Bagong bili? Bagong hugot lang sa aparador. Pero huwag kang mag-alala, hindi amoy aparador yan. Oh, kamusta ka? Ito, masaya na ulit. Ba, medyo mabilis pero okay na rin kahit papano. At least, di ba? Naka-move on ka na. Hindi pa naman totally, pero at least, di ba? Wala na ako dun sa stage na nakalugmok ako, maghapon akong umiiyak, ganun. Alam mo kasi, yung mga kagaya mo, hindi pinapaiyak. Alam ko, no? Siya yung dapat magsisi na iniwan niya ako. Hay nako, bago pa humaba tong usapan natin, lumarga na tayo at sayang off nating parehas. Tama, tara! Ganda talaga dito sa seaside. Medyo amoy kanal nga lang pero at least 'di ba? Maganda yung view. Alam mo, madalas kami rito ni Carl. Ako, sorry. Gusto mo ba lumipat na lang tayo ng lugar? Ano ka ba?
Okay lang. Maganda na rin to para mas makamove on ako sa kanya. Sa bagay. Teka, may tanong ako ha. Pang ilang boyfriend mo na ba siya? Pang-una, siya pa lang ang nagiging boyfriend ko. Talaga? So, first love mo? Siguro. May kasabihan pa naman. First love never dies. Nako, huwag mo ang sabihin yan. Sa ginawa niya sa akin panloloko, wala lang ganyang kasabihan. Ang sabihin mo, dapat true love never dies. Ay, gusto ko yan. Totoo yan. Ikaw ba? Wala ka ba bang nagiging girlfriend? Wala pa. Masyado rin kasi akong busy. Masyadong busy o baka naman pihikan ka sa babae? Wow ako. Magiging pihikan pa sa babae sa mukha kong to. Uy, grabe ka naman sa sarili mo at saka okay ka naman na. Hindi, seryoso. Gusto ko kasi yung babaeng magiging girlfriend ko, siya na yung babaeng papakasalan ko. Ganun ba? Kasi kapag nag-effort kasi ako, bigay todo talaga eh. So ayokong ibigay yun sa taong hindi ko naman makakasama habang buhay. Sa bagay, tama ka dyan. Pwede man... Ay, sorry. Ay, sorry. May sasabihin ka ba? Ano yun? Hindi, ikaw muna. Nauna ka eh. Hindi, nauna ka eh. Hindi, sige, ikaw muna. Ang sasabihin ko lang sana, ayoko muna mag-entertain ng mga lalaki sa buhay ko. Lalo na yung mga manliligaw. Kasi, tama ka. Kapag binigay ko yung oo ko sa isang lalaki, dapat siya na yung taong pakakasalan ko. Sabi ko nga. O ikaw, ano yung sasabihin mo? Wala. Ano nga? Wala. Sabi ko tara na. Kumain na tayo. Nagugutom na ako eh. Oo nga, ako din, nagugutom na rin ako eh. Tara na. Ang epic nga naman. Kung kailan buong buo na ang loob kong aminin kay Beth ay naurong na naman ang kumpiyansa ko at pinangunahan na naman ako ng kaba sa mga sinabi niya. Nirerespeto ko rin naman ang desisyon niya, lalo na't kakagaling niya lang sa breakup. Pero syempre, ang tunay na lalaki, hindi sumusuko. Kaya naman pansamantala ay pumayag na muna akong maging isang kaibigan lang ni Beth. Kaibigan na palihim na nagmamahal sa kanya. Ano? Bakit hindi ka pa umamin? Ang sabi niya kasi ayaw niya muna magpaligaw. Aamin na sana ako, kaso ayun, naunahan niya ako eh. Hindi ko na sinubukan kasi alam ko naman papalpak ako. Anong plano mo yan? Ano pa nga ba? Dating gawi, hihintayin ko yung tamang pagkakataon para manligaw sa kanya. Ay sus! Ang tagal mo namang magpapansin kay Beth, pero olaps pa rin. Chillax ka lang. At saka, pwede kalmahan mo lang, mamaya marinig ka ni Beth eh. Magkasama kayo ni Beth? Oo, kumaingay. Dito kami ngayon sa palaruan. Ha? Anong ginagawa niyo dyan? Hindi nakikipag-date, ano pa ba? Kala ko ba, hindi ka pa nanliligaw? Basta. Huwag kang magulo dyan. Magkaiba naman yun eh. Bahala ka, Onyok. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang masyadong invested kay Beth. Lalo na wala ka pa ng mga suran. Hindi ka nga naliligaw pa, pero panay gastos at date pa kayo. Ang tawag kasi dito, effort. Mukha mo, effort. Ang bitter mo. Sige na, istorbo ka ni. Sino yun? Si Bok. Nangangamusta lang. Mga kaibigan mo talaga silang tatlo, no? Oo naman. Simula kasi nang magtrabaho ko dyan sa mall na pinapasukan natin. Sila na talaga yung mga kasama ko eh. Talaga? Teka, ano palang gagawin natin dito? Siyempre, bukod sa palaruan to, for sure may gagawin pa tayong iba rito. Sa totoo niyan, may ibibigay kasi ako sa'yo dito. Bibigay? Di sana binigay mo na lang kapag pumasok na tayo. Baka kasi may makakita, alam mo na, maging issue pa. Ano pa yung ibibigay mo? Ito para sa'yo, Beth. Teka, kwintas to At saka, mahal to, Onyok. Ano ka ba? Hindi mahal yan. Nagustuhan mo ba?
Salamat. Pero bakit ka nagbigay nito? Wala. Gusto ko lang kasi na sumaya ka. Ayun lang. Hindi mo naman kailangan magbigay nito. At saka masaya naman ako Itong ginagawa natin. Masaya to. O sige, ganito na lang. Sabihin na lang natin na appreciation ko yan sa lahat ng mga pagsama mo sa akin sa tuwing off ko. Ganon. Appreciation? Ikaw nga tong mas maraming ginagawa para sa akin Ako nga dapat maka-appreciate sa'yo. Alam mo, yung matuwa ka lang sa binigay kong yan, meaning na-appreciate mo na ako. Kaya, ano ka ba? Okay na yun. Ang sweet mo naman. Pero, dapat sa babaeng liligawan mo lang to binigay Ang ganda pa naman. Kung pwede ka lang kasi. Ha? Wala. Ang sabi ko, kung pwede lang, may makilala na ako. Ano ka ba? Darating din yan. Naniniwala ako na makikilala mo rin yung para sa'yo. Nasa malapit lang nasa tabi-tabi lang. Tama. Alam mo, naniniwala talaga ako na nasa malapit lang yun. Marami siguro ang tumataas na ang kilay at naiirita na sa akin sa mga oras na ito dahil iniisip nila na nagpapakatanga lang ako kay Beth. Pero, masisisi mo ba ako? Mahal ko yung tao Kapag nagmamahal ka, dapat ibigay mo ng buo. Hindi mo dapat isipin na malulugi ka dahil ang pagmamahal ay isang sugal. Pero syempre alam ko naman na dapat kahit papano ay magising ako at dapat umamin na muna ako sa kanya. Kaya eto na nga, aamin na ako kay Beth at wala nang makakapigil pa sa akin. Ano ka mo? Binigyan mong kwintas? Oo, gusto ko kasi sumaya siya kaya ayun, nagregalo ako. Ayan na nga yung sinasabi ko kay Onyok Masyadong bigay todo sa mga material na bagay. Ang tanong, sa hinahaba-haba ba ng prosesyon, nanliligaw ka na ba? Hindi pa. Ayun! Bokya pa rin pala. Grabe naman kayo. Parang sa talambuhay nyo, hindi kayo na-inlove Hoy, na-inlove ako, oo. Pero hindi ako na tanga ng ganyan. Teka lang. Magkano ba yung kwintas? Wala, hindi na mahalaga yun. Magkano nga? Ano ka ba? Mura lang yun. Mura ka dyan. Na-snatch mo yun, no? Sira, anong snatch? Mahal-mahal ng bili ko dun, 10,000. 10,000? Teka, ang mahal nga. Hoy, saan mo nakuha yun? Magkano lang sinasahod mo Wag nga kayong OA dyan. Hindi ko inubos yung pera ko doon, okay? Ginawa ko, nangutang ako sa 5-6. Tapos, babayaran ko na lang kada katapusan sa loob ng 1 taon. Ayun! Panibagong katangahan na naman po ng kaibigan natin, mga kaibigan. Ang lupit mo talaga pare magmahal. Isipin mo kapag binasted ka niya ngayon, 1 taon mong babayaran yun. 1 taon kang hindi makaka-move on sa ayaw mo man o sa hindi. Alam nyo, ang problema kasi sa inyo, pinapangunahan nyo yung nangyayari. Iniisip nyo agad, mababasted ako. Hoy, Onyok, kinigising ka lang namin. Saka nire-ready ka lang namin kung sakaling mangyari man yun. Di at least, diba, sasabihin mo sa amin na tama kami. Kung mali kami, di kamot ulo, ganun lang. Ewan ko sa inyo. Ayun na pala yung prinsesa mo Same place, same spot. Doon na nga kayo. Pupuntahan ko si Beth Mamaya malasin pa ako sa inyo Hi Beth. Uy, Onyok, kumusta? Ito, okay lang. Ikaw ba? Lunch time mo ba ngayon? Oo. Ikaw, kumain ka na ba? Hindi pa Mamaya pa kasi yung break time ko. Ganun ba? Sige, mauna na akong kakain Gutom na kasi ako Sige, go lang. Walang problema. Ay, teka. Bakit? Yung kwintas. Sorry Onyok Tinago ko kasi muna. Ha? Bakit? Kasi... Okay, gets ko na. Oo nga naman, hindi bagay sa suot mo. Okay lang naman. Hindi sa ganun. May nagagalit kasi
nagagalit. Teka, hindi ko maintindihan. Hi, love. Kumusta? Mwah. Hi, love. Oh, sino siya? Siya si Onyok. Siya yung sinasabi ko sa'yo na tumulong sa akin noong mga panahon na hindi ako okay. Oh, I see. So you're Onyok pala. Nice to meet you, pare. Nice to meet you rin. Uy, thank you tol sa pag-alaga sa girlfriend ko. Kung ibang lalaki siguro yung sumama sa kanya, baka sinamantala niya yung sitwasyon. But not you. Kaya sobrang thank you Wala ano yun. Ano ka ba? Hindi. Dapat akong bumawi sa'yo, tol. Huwag kang mag-alala. One of these days, sumama ka sa amin mag-dinner ni Beth. Total, masasabi kong matalik ang kaibigan ni Beth Kaya no harm kang tao. Hindi, okay na. Ikaw bahala. Basta, kailangan kong bumawi sa'yo Anyway, love, bibili lang ako ng foods natin Sure, love. Nagbalikan na kayo? Sorry, Onyok. Sorry, San. Sorry kasi hindi ko nasabi. Sabi nga sa kanta, napakasakit, Kuya Eddie. Napakasakit, Kuya Eddie. Napakasakit talaga. Kung kailan nagkaroon ako ng lakas na loob na umamin at wala na sana makakapigil sa akin, ay naging olats pa rin sa huli. Sa huli. Ewan ko ba, pero hindi ko naisip na pwede pa rin silang magkabalikan. Siguro nga ay tama si Beth. Hindi ako naging malinaw sa motibo ko noong una pa lang, kaya ito ngayon, Lulu. Luhaan. Pagkatapos ng araw na yon, nag-file muna ako ng leave sa trabaho dahil isipin nyo ng mababa pero talagang nasaktan ako sa mga nangyari. Dumagdag pa rito na nabigyan ako ng sanction. Ako na ba magtutuloy? Hindi, kaya ko to. Dahil sa skandal na nagawa ko noon sa food court, dahil sa pagtaas ko ng boses kay Beth. Sobrang malas talaga. Pero ika nga nila, nangyari na. Kaya ito ko ngayon, balik sa dating gawin. Mas nagpo-focus na lang muna sa trabaho para makalimutan ang mga nangyari. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagbasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Onyok. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.